Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Pastor Kibuloy ay nasa Davao lang daw ito. Nasa Tamayong paikot-ikot lang, pagalagala lang. Ayun, kaya dating Pangulong Duterte nasa mga bahay-bahay lang ito, nagtatago. At alam ni Pangulong Duterte dahil magkaibigan itong mga ito. Nagkita pa nga daw sila bago lang sila nag-usap sa isang restaurant. At yun ang para bang itong si Senador Risa Hontiveros ay inaasar din ni Pangulong Duterte. Isip-isip ni Pangulong Duterte talagang lalo kang tatanda sa pag-iisip Senador Risa Hontiveros kung nasaan pa talaga nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy. Napakalaki kasi noon ng mga pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung ganun yung kilos ng mga naghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, pinakita natin video kahapon, ay talagang hindi nila maaresto itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil nga napakabagal at alam na ng mga tauhan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pagdating pa lang nila, kitang-kita na nasagit, ay makapagtago na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Lilipat na naman ng ibang lugar. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. May you continue your statement or message to your friend Pastor Apollo Kibuloy's situation who is currently hiding because of a warrant of arrest. Is he in the arrest order from the Senate? You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, because you've been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandiyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang at Tamayong. Alam mo, ganito yan. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ba search ang bahay na yan at maghanap ko kay Pastor Kibuloy? You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, magkabulan kayo. By the time na matapos yun na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, kaawaan Diyos, punta tayo ng langit. Diba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala ngayon. Ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. Ewan ko, Tamayong, malapit na, malaki ang Tamayong. Malaki. Follow up, Mayor, may mga speculation kasi that someone is bahay ko. studying Look, kain mo ako pagkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano bumili ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo siguro. Sa bahay ko.
Sabi ko kay Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos. You were designated mayor as administrator of Pastor Kibuloy's properties. Is this true? Nalipat ko na sa lahat ko. Pangalan mo, gusto ka? Saan mo gusto yung parte dyan na ano? Bigyan kita. So, totoo yung mayor. Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon, probably in hiding. So yung somebody has to see the management of the kingdom, to preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandyan yan. Kingdom of God niya. Bakit mo yan? Clarification na mayor, the properties and the church also. As a matter of fact, may tulugan ako dyan sa kingdom. Sa likod ng parang kapilya nila. May kwarto ako doon. Gusto kang pumunta doon ngayon. Kasama lang kailangan ko. Babae. Thank you, Lord. Alan, nakikipagtalo ba? Okay. Loob lang sa gihipan ni Manggol. But, Mayor, are you also convinced na possible itong sinasabi ni Pastor na may extraordinary condition mangyari kapag siya magpakita? Well, hindi ko masyado pinag-aralan yan kasi American law yan. But it is possible may rendition. Pero tingin ko, if you will post a ban, and talagang kung available, kung hindi available, i-rebase sa fugitive. Pero pag available, tapos he gets his liberty. I don't think that there will be sabi ko naman sa kanya, huwag ka maniwala niyang rendition ng Amerika. At kung meron lang, tawagan mo ako. So you advise him to come to the open? Again? You advise him to surrender if that is so? You would advise him to surrender if that is so? Na wala rin siya mangyari? Wala ako kasi pastor naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano, hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Kung anong gusto niya sa buhay niya, okay lang. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si pastor? Gusto niyo malaman talaga? Yes. Ewan ko, pagpagpagano lang siya, tama yung, yan lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama mo. Wala akong nalaman na he is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport. Frankly, yan talaga ang nalaman ko. Nakapunta na siya ng Manila, kung saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Is it possible that you will also be assassinated? Ano ba? Assassinated because extraordinary rendition, he said that it's possible that you will be either be abducted or assassinated. Do you think that is possible? Maybe because he's hiding. That is his belief. But why would the US want to kill him? I don't know.
Thank you, Jermelina. Last two questions na Mayor from Sheila Lisondra of the XRP and then Maya Cadillo. When was the last time you talked with the pastor? Again, When was the last time you talked with pastor? kanina. Is it possible po na sa imo siya mag-surrender? Hindi ko siya tatanggap eh. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Mag-ask ng help po siya sa inyo po. We had dinner downtown kanina. Hindi naman kilala sa mga restaurants. Thank you, Sheila. At saka walang pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Yun ang nakita nga daw itong si Pastor Apollo Kibuloy at itong si dating Pangulong Duterte. At ayon pa kay dating Pangulong Duterte, itong si Pastor Apollo Kibuloy nga ay nasa Tamayo lang ito, paikot-ikot lang ito. Dahil nga komportable daw itong si Pastor Apollo Kibuloy sa lugar kung saan nakatayo nga yung kanyang malalaking mga ari-arian. At itong si Pastor Apollo Kibuloy may alam din tayong napakalaking simbahan diyan sa may bandang Quirino Highway dito sa may Novaliches, sa may bandang LTO mayroon diyang KOGC na napakalawak din. Baka nandoon din si Pastor Apollo Kibuloy kasi ang lawak din nun. Yun ang abangan lang natin kung itong si Pastor Apollo Kibuloy ay susuko nga ito, lalong-lalo na ngayon na talagang mayroon na siyang panibagong warrant of arrest at walang piyansa ito. Baka talagang tuluyan na itong magtago. Nasa kay Pastor Apollo Kibuloy na yon kung magpapakita, magpapaaresto o kaya tuluyan na siyang magtatago. Desisyon niya yon. Wala tayong magagawa kung talagang ganun ang desisyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out kay Senator Risa Hontiveros. Tatawa ako kay Risa, talagang galit na galit ito ngayon si Risa Hontiveros. Shout out kay Marites Gersalina. Shout out kay Cesar Retrato. Shout out kay Trabajador Mix Vlog Shout out kay Biner Bakod. Shout out kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan Bulacan, kay City Salia Baguan, kay Ma'am Carly Kawakami, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Idisa Borbi, kay City Salia Baguan, at kay Jewel Umpok. Yun ang dito lang muna At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa akin.